Tungkol pa rin po sa inyong G-Gives ang katanungan na ating natanggap. Kapag daw po ba halimbawa meron kang 1,000 na niloan gamit ang G-Gives at nakapagbayad ka na, yung bang binayad mo ay pwede mo ring magamit since kumbaga ay nag-replenish ka. Parang yung tinutukoy niya parang sa G-Credit, di ba? Pag sa G-Credit, nagamit mo tapos nabayaran mo, di ba? Nagre-replenish mag-isa. Ganyan din daw po ba yung sa G-Gives o kailangang tapusin yung buong term loan o yung buong G-Gives account, no? So, yan ang ating sasagutin ngayon. Mga kaibigan, meron ba kayong G-Gives? Aba, kung wala, malay mo magkaroon ka, di ba? Check nyo po yung GCash ni GCash. Check nyo po yung GCash account dahil baka meron po kayong eligibility sa G-Gives po ninyo, mga kaibigan. At kung first time mo sa aking channel, please don't forget to hit the subscribe button para makapag-subscribe na po kayo, and at the same time masuportahan po ninyo ako sa aking YouTube channel. Don't forget to hit the bell button na din, okay? So ang sagot dyan, mga kaibigan, simple lang po. Hindi mo po magagamit ang mga binayad mo na sa G-Gives. Kahit pa i-fully paid mo ang iyong existing account sa iyong G-Gives, hindi pa rin garantiya na magagamit mo pa rin ang iyong G-Gives dahil meron po tayong mga factors na tinitignan. Kagaya ng multiple use. Baka naman nalimitehan ka na ng iyong multiple use, one loan use lang ang pwede mo magamit o kaya 2 or 3. Pangalawa, ang minimum amount to spend. Make sure i-check nyo rin po ang inyong minimum amount to spend. And again, kilalang-kilala nyo naman po mga kaibigan si GCash. Kahit pa ma-close account mo o mabayaran mo ng buo ang iyong mga G-Gives account, hindi pa rin po guaranteed na mag-o-open po yan or mag-unlock at pwede mo na magamit. Alam nyo ba mga kaibigan, sa ngayon ang aking G-Gives ay nagsimula po sa 30,000. Nagamit ko po yung 25,000. Tapos pangalawa, nagamit ko rin po at yung pangatlo, nagamit ko din. Alam nyo ba mga kaibigan, 3 months ago na complete payment ko na po yung aking first loan na 25,000. Anong nangyari? Hindi ko na po siya mapakinabangan. As of now, yan po yung lumalabas. Available to spend, 0. Tapos, 2 of 3 na po ang aking nagamit. So, meron pa akong isang pwede pang magamit. Ang problema, anong gagamitin ko? 0 available to spend nga, diba? So, medyo komplikado. Mahirap po talaga itong G-Gives, mga kaibigan, unawain. So, hintay-hintay ka na lang. Huwag mong pakaasahan tong G-Gives dahil wala tong mabuti. Hindi siya kagaya nung nabayaran. Diba nakakainis no? Nabayaran ko na yung 25,000 na niloan ko. Tapos di sana magre-replenish yan para magamit mo ulit, diba? Ang problema, hindi na naman. So, kahit good payer ka kay GCash, mga kaibigan, hindi yun guaranteed na magagamit mo yung eligibility mo or magkakaroon ka ng eligibility sa G-Gives, G-Loan, or ang sure lang dyan yung sa G-Credit. May tanong po ba kayo mga kaibigan? Please comment down below. Uy, don't forget to subscribe Subscribe po kayo mga kaibigan para naman masuportahan nyo ang aking channel. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.